Magandang gabi po sa lahat. At tayo po ay magsimula na sa ating pag-aaral at tayo po ay nasa lesson 12 na tayo. Ito ang restoration history doon sa Australia. Lesson. Ito ang Churches of Christ, Australia. Lesson 12 na po tayo. Mula Amerika, pumunta tayo ng Canada at ngayon ay nasa Australia na. Kaya ay pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral kung ano ang mga nangyayari sa restoration history doon sa Church of Christ sa Australia. Yan po ang bandila ng Australia. May 6 na stars dyan. Yan po ang mga territory na sakop ng Australia. Malaki ito ang Australia. Yan ang mga teritoryo. At yung star sa flag, ito ang yung mga nakapangalan dyan. Kaya malawak ito ang lugar na Australia. At karamihan ito ay disyerto. Kaya tunghayan na po natin ang Churches of Christ na na-restore dito sa Australia. Churches of Christ in Australia. Mababasa natin na makikita natin na mayroong mga kapatiran o brother and sister na kung saan na nandoon sa isa kongregasyon sa Australia na tinatawag sila na disciples. Ito ang Church of Christ na kung saan pinalaganap ni Alexander Campbell. Kaya kasi disciples yung dinala niya. Sa simple na pag sa salita, Christians, mga Kristiyano. Ito mga nandito sa Australia na nakikita nila. Ang itong Disciples of Christ or Church of Christ, winala nila o hindi nila ito ginagamit ang mga human creeds o yung mga batas o palatuntunan sa iglesia na gawa ng tao. O ito ay mana-mana nila at ito ay dati nilang ginagawa, tradisyon. At ang kanilang hinanap talaga yung kung paano mabuhay sa tunay na pananampalataya na kung saan nakabase dito sa Bagong Tipan o the New Testament Church, Bagong Testamento. Kaya makita natin dyan na ang katawagan sa kanila ay Christians lang, hindi ibang tawag. Hindi Roman Catholic, hindi Mormons, hindi Baptist, Seventh-day Adventist, marami. 43,000 man-made denominations. Kaya mo 43. Christian yun ang nakasulat sa Biblia, di ba? Sa mga gawa. Kabanata 11, talata 26. Doon nangyari ito sa Antioch na they were first called Christians doon sa mga nanampalataya sa Antioch dahil nagturo sila doon ng katotohanan. Kaya pinanganlan sila o kinikilala sila doon sa Antioch na mga Kristiyanos. Yan talaga ang nakalagay sa Biblia. Ito ang bahagi ng Stone Campbell na kilusan. Yung nangyayari ngayon doon sa Australia. Dahil nakaabot na sa kanila. Kaya ito ngayon ang katuruan doon na kung saan binigyan nila ng halaga na ang mga Kristiyanos ay magkaisa sa pamamagitan ng pagpanumbalik sa bagong tipan na mga ginagawa. Ibig sabihin, yung original na iglesia.
At sila ay kumalat o maraming kongregasyon na makikita natin na kung saan ang kanilang mga aral ay galing sa mga kasulatan ni Alexander Campbell. May ginawa ito si Alexander Campbell na mga kasulatan. Yung ginawa niyang 8 volumes ng Baptist, yung may libro siya. Kaya kinuha ito ang kanyang katuruan kasama na si Stone. Ito ngayon ang namamayagpag doon sa bansa ng Australia. Sa madaling sabi, ito ang sulat sa editor. Kasi ito ang kwento ito. History repeats itself. Kaya kung ano ang nakikwento rito, galing ito sa mga kasulatan. Ito ang sulat galing sa mga mamahayag. Yung ginagawa nila yung British Millennial Harbinger na kung saan ito ang sinulat ni Alexander Campbell. Kasi iba naman yung kay Barton Stone. Kaya ito ang nagbigay kaalaman sa mga kapatiran na kung saan nandoon sa Australia. Itong British Millennial Harbinger. Kasi sa sunod sa history, ang Australia, koloniya ng British. Ginawa nilang koloniya. At doon nila dinala yung mga masasamang tao mula England, dinala dito sa Australia. Kulungan yun ng mga criminals. Yun, ayon sa history. Kaya mayroon silang mga ugali na may pagka-British. Kaya iba't ibang mga ugali ang matunghayan natin dito sa mga pananampalataya dito sa Australia. Yan, the Stone Campbell Movement, iyon ang namamayagpag at iyon ang naging katuruan doon sa mga kapatiran na mga Church of Christ doon sa Australia. Sa kasagsagan ng gold rush, kasi yung Australia malawak yan at ang mga sa disyerto. Karamihan ng mga gold ay sa disyerto, mga diamond sa mga mainit na lugar. Kaya yung Australia, 1/3 yata yan. One-third ang disyerto. Kaya itong mga membro sa Church of Christ, nagpadala doon ng mga preacher doon sa lugar na ito na kung saan goldfields doon sa Victoria at sa South Australia noong 1860s at doon sa Western Australia ng 1890s kasi ito ang kasagsagan ng gold rush. Inuhukay lang nila ito. Ang kanilang pagpahayag ay naging epektibo doon na pinadala ng Church of Christ preachers doon sa lugar na kung saan may ginto. Kasi maraming tao. Gold rush yan eh. Mga iba't ibang lugar kung saan galing para ang manghukay ng ginto. Kaya sa loob ng isang dekada, marami ang sumunod. At maraming kongregasyon ang nagawa at maraming mga ministro ang nabigyan ng trabaho. Dahil siyempre, mayaman na lugar at ang mga tao doon ay naniniwala naman sa Panginoon at may mga preachers talaga na pinadala. At mga trained dyan sila. Kasi ang Australia may school of preaching dyan. Kaya ito yung gold rush. Makita natin dyan, no? Yung ginto, inihiwala yan sa lupa. Separating the gold from the soil. Yan, inuukay ang lupa tapos ihiwalay nila yung ginto na yan. Kaya mayaman na lugar yung Australian yan dahil talagang pinupulot ang ginto sa kung saan-saan. Kaya ang mga babae doon ay nabigyan sila na mag-empleyo o isa sila sa itinalaga na mga pastor o pastoral ministers. Kasi iyon ang katuruan nga nila doon eh. Kasi si Alexander Campbell may background ng Baptist dan. Sa Baptist pwede yung mga babae.
pwede mag-preach. Pero occasionally lang, hindi naman palagi. Ngunit ng 1931, dumating ang 1931, kasagsagan na ang mga babae, pwede pala mag-preach. Wala silang bawal sa ginagawa nila. Ngunit nang dumating na mga bagay na kung saan, dapat na sila hindi na pahintulutan. At ayaw na rin ng mga church leaders na mag-preach ang babae sa pulpit hanggang dumating ang 1970s. Kaya mayroon palaging tensyon o mayroong kaguluhan sa tinatawag na mga independence at ang mga kooperasyon doon sa Churches of Christ sa Australia. Kasi ang iba nagpapagusto na lang. Kaya walang kooperasyon doon sa mga Kristiyanos. Kaya nagkaroon palagi ng tensyon o may mga hidwaan na dapat nilang ayusin para magkaisa sila. Iyon ang kanilang plano. Kaya mga iglesia tumanggap ng mga tulong mula doon sa nagbibisita ng mga British galing England yan at ang mga Amerikano. Mga ebanghelista sila noong dekada 1800 o century 1800 siglo. Ngunit ang iba ay ayaw nito dahil ang church sa Australia, dahil koloni sila ng British, ay naging isang tinatawag na naging colonial church. Pero ang nangyayari dito, ginagawa rin nila ang dapat nilang gawin kung saan talagang ginaganap nila ang mga lokal na tatrabaho o yung local preachers o Australian evangelist, ang mga elders, yun ang gusto nila. Ayaw nila yung mga galing sa Britain, galing sa Amerika na evangelista. Kasi ito sila na hawaan ng colonial outpost. Kaya ang lokal na manggagawa, iyon ang kanilang kinuha. Kaya yun ang sabi, babae pwede mag-preach noong dekada 1931 yan. Pero noong 1970, they were inhibited. Hindi na sila pinayagan na mag-preach ang babae. Dahil nandiyan naman yan sa 1 Corinthians, di ba? Chapter 14, verse 31. Kaya makita natin dyan na ang babae hindi na pwede. Pero maraming mga membro na mga parliamentarians. Kasi ang Australia, parliament kind of government yan sila. Kaya marami mga membro doon na naging kasapi sa parliamentary o sa kanilang gumagawa ng mga batas. At ang Church of Christ ay talagang ayaw nila ito na mangyari na ang Estado ay tutulong doon sa relihiyon. Inopos nila ito dahil maraming mga membro doon sa parliamentarians. Siguro sinusulong nila ang kanilang mga plano. Pero ang Church of Christ, ayaw nila ito na mangyari na ang ang church ay parang hawakan ng gobyerno. Ayaw nila yan kasi may separation of state and religion na, di ba? Doon sa Amerika. Kaya itong colonial church ay nagkatipon-tipon sila at sila ay nakapagpatayo o nakagawa sila na mag-support sa mga local churches. Yung support ito sa mga mga local na manggagawa. Pero ang kongregasyon pa rin ang masunod kung ano ang kanilang maging desisyon. Yun ang mga membro yan. Dahil church autonomy na sila. Self-governing na sila. Kaya yung colonial church, ito mga church ito na kung saan hawak ito ng British. At ang kanilang pagtuturo minsan ay galing din sa ugali ng mga British na parang kontrolin ang kongregasyon.
Pero may ibang local churches na opposed dito, ayaw nila. Gusto nila na sila lang ang hahawak at sa kanilang mismong pag-desisyon kung ano ang kanilang gagawin. Kaya yung nangyari ganyan. Oh. Yan ang colonial church na kung saan may bahid pa ng British ano yan na turo o mga ano yan. Oh. Kaya parang pari na rin ito, may cross pa sila. Yan ang colonial church. Pero ayaw ng Church of Christ na maging colonial church sila. Ang unang konferensya na ginawa ng mga Churches of Christ sa Australia ay nangyari noong 1906 na kung saan ito ang naging resulta sa paggawa o establishment o itinatag nila ang unang ministry training o yung parang Bible school na rin ito. O, First Ministry Training College. O, pagkalipas lamang ng isang taon. Kaya gusto nila na marami pa rin ang matuto. Yung mga churches of Christ, nagpatayo sila ng mga Bible school kung saan ihasa o i-equip yung mga kapatiran para magkaroon sila ng kaalaman. O, ito ang pag-aaral ng mga ministro, mga misyonaryo na sila ay kailangan doon lamang sila steadily away from biblical literalism. Kasi ang Biblia, hindi naman lahat literal yan. May part na symbolikal. Kaya ang pinag-aralan na dito na yung mga literalism dapat pag-aralan yan. Kaya nagpatayo sila ng training school para sa biblical study. At para magkaroon sila ng malawakan na kaalaman sa pamamahala sa iglesia. Kaya iba biblical literalism. Kailangan yan, malaman mo. Kaya hermeneutics siguro yung tinuturo dito sa training school nila. Isa yan sa subject nila. Kaya ang isang pinakamalaki na kung saan nagkasama-sama yung mga Christian churches. Dito na lalaman natin na maraming kongregasyon na ang sumama sa kanila at ay yung mga mananampalataya sa lahat ng denominasyon. To share with them in the Lord's Supper. Ito ang minsan kung ang ibig ko sabihin dito, denominasyon dapat, hindi sila dapat mag-share sa Lord's Supper. Pero sa akin, baka hindi naman sila nag-partake ng baka tinuro nila kung paano gagawin ang Lord's Supper kasi denominasyon yan eh. They are not allowed to partake. Only the Christians, Church of Christ, membro lamang. Kaya yun ang nangyari dyan. Siguro tinuro nila kung paano gagawin ang pagganap ng banal na punan. Kaya ang talagang ang focal point na talaga ng Biblia o ang kanyang sentro na ituro ang Diyos o sasabihin o ang Diyos ituro natin, yan ang purpose ng Biblia is to reveal God. Dito natin nakukuha ang mga inaaral natin at binabahagi natin sa mga tao na gusto ring matuto. Dahil sa Biblia lamang ang katotohanan, di ba? Juan 17:17, ang salita mo ay katotohanan. Kaya ito ang Biblia, ang ituturo na ginawa doon sa Australia tungkol doon sa Lord's Supper. Siguro yan isa sa mga bagay kung saan nag-imbita sila ng mga denominasyon para i-share ang katuruan ng Lord's Supper. Noong kasagsagan ng 28th century,
ang mga Churches of Christ sa Australia ay talagang lumago. Nagsimula sila sa 24,000 members noong 1901. National census yan doon sa Australia. At by 1921, mga 11 years din. Kasi 1920, tapos 1921, ang kanilang bilang ay halos nagdubli na. Lumago, naging 54,500 na ito ang pinakamataas na porsyento doon sa Australian population sa 1%. Alam mo yan, 54,000. 1% sa Australian population. Pero ito na ang pinakamataas na membro noong 1921. 2023 na tayo ngayon, lalong dumami na. Membership, nagpatuloy sa paglago hanggang sa 1970. Lumago na yan, marami na. Kaya ang Churches of Christ ng Australia, noong 1901 AD, 24 members, 24,000 members. Nang dumating ang 1921 AD, naging 54,500 members. Almost double na, lumampas. Yan ang Churches of Christ sa Australia. Kaya ibig sabihin, talagang epektibo ang Stone and Campbell Restoration Movement na nakukuha nila doon sa Australia. Ang kongregasyon ay naitatag. Hindi ito naitayo, kundi naitatag ito kasi nakatayo ng kongregasyon. Ang naitatag yung parang established. In the act, ang act ito, Australian Capital Territory in 1951. At sa northern part naman ng Australia, noong 1978. Kaya maraming congregations kasi congregations were established na nakapagtatag sila ng mga kongregasyon. Ang kapilya ay nagawa at ito ay pinupunduhan ng mga local membro. Local members sila ang nagpupundo nito kasi mayaman sila. May gold rush na nila makikita. At ang iba ay na mga gumagawa ng mga chapel ay mga voluntaryo, walang bayad. Kasi gusto nila na magkaroon sila ng disente naman na pagtitipunan nila tuwing araw ng pananambahan. Kaya pinunduhan nila yung mga membro lang yan. Nagpatayo sila ng sariling chapel. Walang tulong sa ibang bansa, kundi sila mismo. At sila ay voluntaryo na gumagawa dahil alam nila na malaki ang kanilang gantimpala pagdating ng araw. Siyempre, sa kanila yan. O ang iba, kahoy na kapilya. Kalain mo, gagawin na nila sa isang araw o single day lang ang paggawa ng chapel. Pinapakita nila na ang kilusan doon sa Australia ay naging tanyag at maggawa nila ang tinatawag na pananampalataya ng isang Kristiyano. Tama po ito kasi kung may pananampalataya ka, magboluntaryo ka para sa kapakanan ng ating Panginoon. O kalaya mo isang araw nagawa nila. Yan makita natin. Dami nilang gumagawa. Kahoy lang yan. Kaya in a single day, ito, one day lang ang yari agad. Sa dami ang gumagawa. Makita natin. Kahoy lang yan. Pero magandang pagkagawa. Sana magawa din natin ito. Pwede na natin gawin kung magtulong-tulungan tayo. Pero palagi ko mahirap ang kahoy ngayon dahil mahal. Pero doon sa Australia, kabundukan, timber doon, baka ibang kapatiran doon na may sariling kahoy. Kaya nagawa nila kagad in a single day. Isang araw lang. Basta tulong-tulong, hindi mabigat ang trabaho. At ang kanilang pananampalataya, pinakita nila
na sila ay may pananampalataya ng isang tunay na Kristiyano. Walang awayan dito. Kooperasyon. May taga bigay doon sa taas. May tagalagay doon ng bubong. Kaya yan ang dapat magawa ng isang Kristiyano. Magtulungan. Huwag po tayo mag-away-away dahil ayaw ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verse 10, ayaw ng Panginoon na mayroong hiwalayan. Magkaisa tayo. Alam din nila kung anong kanilang gagawin sa sosyedad o sa mga tao. At ito ay kinakailangan ng magandang balita. Alam nila yan na ang magandang balita kailangan ibahagi sa mga tao. Kaya sila ay lumago sa kasagsagan ng kalahati ng 20th century. Siguro mga 1950s, kasi kalahati. 1 century sa 100 years. Kaya sa 20th century, yung first half dyan, ay lumago sila. At gumagawa din sila ng mga charity, na mga kababaihan ang kanilang ginamit na instrumento. At ang mga misyonaryo, para sa na galing pala sa Chinese communities, galing sa Chinese community ang mga misyonaryo na iba, at sa mga karatig puok o sa mga probinsya, urban centers, at saka sa Pacific Islanders in Queensland. Kasi itong Pacific Islanders, sakop din ito ng Australia. Mga isla ito doon sa lugar ng Australia. Yung mga Tuvalu, Fiji, yan, mga Australian, island na sakop nila. Sa Queensland, yan, sa lugar ng Australia yan. Kaya marami ang nabahagian ng salita ng Diyos. O mga welfare agencies, yung para sa mga tao, o age care facilities, yung mga sa matanda, orphanage, o mga bahay ng mga kabataan, o mga mission sa labas na, o overseas mission, nagpapadala na sila dahil mga mayaman na sila. Yung mga indigenous ministry, yung mga local ito na nasa kabundukan, malayo na sa syudad. Organisado ito ng estado at saka ang pamahala ng Churches of Christ doon sa Australia. Ito ang kanilang ginagawa at ito ay ayon din sa kagustuhan ng Panginoon, di ba? Na maggawa tayo ng kabutihan. We have to do good kung may oportunidad tayo para sa lahat ng tao. Kaya itong nangyari. Welfare. Welfare noun yan. Ano ang welfare na yan? Tulong sa mga tao na nangangailangan. Yan ang welfare na pinairal ng Churches of Christ doon sa Australia. Kaya lumago sila. Well-being. Makatao sila. Binibigyan nila ng pagkain ang mga tao. At ang isa pa dyan, schools, yung mga eskwelahan, orphanage home. Ito ang ginagawa nila. Kaya maka-Diyos ang kanilang ginagawa. Dahil ito naman ang sinasabi ng iglesia, di ba? May tatlo tayong gawain sa iglesia. Evangelism, pinairal na nila. Evangelism, lumaganap na sa mga indigenous members. Yung benevolence, nagtutulungan, pinapakain yung mga matatanda. At saka yung edification. Ito ang tatlong gawain ng church na ginawa din doon sa Australia. Kaya naging malago sila. Ito ang tatlong gawain na nasa banal na kasulatan. Sa pagsama ng salita at gawa, ang mga pag-usap-usap nila ay naging isang tanyag na sa lahat o public, naging nasa publiko na sa mga social issues o marami na mga issue. At ang tinatawag nila yung paghawakan
pananampalataya na mayroong konsyensya o mayroong pag-iisip at sila ay uh, gusto nila mangyari na pupunta doon sa Maxim o yung pinaka pusod o uh, pinakamensahe ng Biblia. Yan ang gusto nila mangyari. Kaya ang sinasabi nila dito na ito din ang watchword na ginamit ni Thomas Campbell doon sa declaration address doon sa Philadelphia. Sabi niya, where the Bible speaks, we speak. Where the Bible is silent, we are silent. Ito ang pinairal nila at ginawa nila talaga ito na parang inimpose nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya yan ang itinuro nila sa mga tao na walang dagdag, walang bawas, kung ano nakasulat yun na lang, kung anong wala dyan, huwag ka na magdagdag. Kaya yun ang pinairal nila. Kaya ito ang pinagdidibatihan. Sabi niya, speak where the Bible speaks, no? And be silent where it is silent. Kasi maraming iba na ayaw maniwala sa Biblia. Ginagawa nilang literal na ang simbolikal. Kaya hindi magkatugma. Kaya sabi niya, kung ano ang nasa Biblia, iyon lang po ang ating sasabihin. At kung anong wala dyan, ay kailangan manahimik tayo para hindi na tayo magkasala pa. Kaya we have to study the Bible. Bible study ang kailangan. Isipin natin kung ano nakasulat dyan. Kasi kung hindi natin pag-aralan ang Biblia, anong ituro natin? O, sabi ni 1 Pedro, di ba? 3:15, maghanda ka kung sino ang magtanong sa iyo. Handa ka sa pagsagot kung sino ang magtanong. Anong isagot natin kung hindi natin alam? Na ang Panginoon pala mayroong iglesia na itinayo. Binili ng kanyang sariling dugo at itong kanyang iligtas. Kaya maganda yung tayo ay mag-aral sa Biblia. At maganda talaga itong ating kung saan ang sinimula natin na mula pa sa ating Panginoon. Dahil tayo ay totoo kung anong sinasabi ng Biblia, iyon ang sinasabi natin. Ang iba ay ayaw na mag-aral ng Biblia. Dahil ang pinag-aralan nila kung paano sila mapanglamang sa kapwa. Kaya gumagawa sila ng mga human creeds, tradition, kung ano yung pinamana ng katandaan nila, iyon ang pinairal nila. Kaya maraming relihiyon na itinayo ng tao. Kaya nagkagulo-gulo, walang pagkakaisa. Kahit idinadalangin na ng ating Panginoon doon sa one city na sana magkaisa tayo. Pero ang mga tao ayaw. Kaya bahala na ang Diyos pagdating sa araw ng paghukom. Pero sa kaalaman nila, ang Panginoon ayaw ng kaguluhan. Ang Church of Christ na gumagamit dito na nagawa ng number of public statements against compulsory military. Kasi sa Amerika, pag 18 years ka, compulsory na maging sundalo ka. Ganon din dito sa Australia, na pagdating ng tamang edad, kailangan magservisyo ka sa military. Ang Church of Christ ayaw nito kasi violence ito. Kasi yan ang turo ng ating Panginoon, di ba? Na mahalin natin ang ating kaaway. Pero itong mga nangyayari ito ay naganap lang ito nung kasagsagan nung 1930s na kaguluhan at saka yung Vietnam War. Ito 1985 ito. Sumiklab ang Vietnam War. Kaya marami sa mga taga-Australia na ipinadala doon bali allied forces para tulungan ng Amerikano. Pero ang Panginoon, ayaw niya na ang violence na yan. Ayaw nang magkagulo-gulo. Dahil we have to love our enemies. Yun ang panukala niya. Kaya, isa pa ito sa kung saan yung kanilang sinasabi, yung mga sa Church of Christ, paulit-ulit
na sinasabi ang mahigpit na liquor ban o liquor laws in the early 20th century. Mahigpit na batas ito ang liquor o alcohol. At ito ay binigyan din ng halaga sa Biblia na kung ano ang mangyayari dito sa liquor na ito kung ikaw ay maglasing. O kaya ang Churches of Christ, may talagang may panukala sila sa kanilang mga gustong mangyari sa itong tinatawag na temperance movement. Ang temperance movement ito ay you have to abstain. Abstain ka sa alcohol. Kaya magpipigil ka. Huwag kang uminom. Sa kanila, umiinom pa yung ibang kapatiran. Mayroon pa mga kapatid na kung saan gumagamit nito. Kaya iwasan natin ito. Kaya yung sa Church of Christ, mayroon silang protocol na kailangan iwasan ito ang paglalasing. Makita mo dyan, maraming whiskey. Alam mo, pag naubos mo yan, bagsak ka dyan. Isang buti pa lang, medyo tama na siya. Kaya ito ang hinihigpitan ng aral sa Church of Christ, kaya binabawalan tayo. Dahil pag nakiinom ang isang tao, ayon sa mga dalubhasa, 5% alcohol na nasa katawan mo, wala ka na sa matino na pag-iisip. 5% lang yan. Kung may alcohol ka sa katawan mo na 5% lang, ang iyong pag-iisip ay hindi na normal, lalo pa nagda-drive ka. Kaya iwasan natin yan. Isang buti ng beer yan, 5% na yan. Kaya iwasan natin na huwag tayong maglasing dahil yan katuruan din yan sa Biblia. At iyon ang pinairal ng mga Churches of Christ sa Australia. Temperance movement. Iwasan. Sa Luke, ano sabi? 21:34. Be on guard so that your hearts will not be weighted down. Para hindi ka malaglag with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that they will not come on you suddenly like a trap. Maging matrap ka pagdating ng araw ng pahukom. Kung patuloy ka naging lasinggero. Kaya iniiwasan ito, sabi ni Lucas. Iwasan natin ito. Kasi ito ang maging trap o isang patibong ito na ginagawa na magawa ng diablo. Isang hamon niya ito. Kasi masarap talaga ito pag nakaamoy ka ng alcohol. Yan ang ideya ng diablo para ikaw ay hindi makapagpatuloy ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya iwasan yan. Kasi nasa Biblia naman lahat yan. Ang worship services, nagbago sa mga nakaraang mga dekada. At ito ay na-influensahan. Nahawa sila dito sa mga charismatic movement and contemplative Christian traditions. Yung mga charismatic, yung mga palakpakan, may sayaw-sayaw. Ito ang kanilang ginagawa. Pero nagbago ito sa mga nang hindi pa nila nalaman na ang katuruan o ang aral ng Biblia ay wala pala ang mga ito. Contemplative. Na kung ano ang alam nila nung una at ang kanilang mga ginagawa ay sinusunod nila ito na hindi naman ito ayon sa Biblia. Kaya ang marami mga iba't ibang mga ginagawa nila ito sa mga kongregasyon. Mayroong malakihang pagbabago. Ang kanilang nananampalataya, ang kanilang style kung paano ang kanilang pagsamba, ang kanilang espiritual na pamumuhay. Ito na ngayon ang naging ebidensya na makita. At malalaman nila na ang pinakaunang bagay na dapat gawin
ay itong mga local issues na nangyayari at ang pagkilanlan na ito. Kasi marami na silang ginagawa. Yung charismatic saka contemplative Christian tradition. Yun ang ginagawa nila sa kanilang pananambahan. Yan, worship. Yan ang ginagawa natin. Worship in spirit of God. Yan tayo. Tahimik, walang mga talon-talon dyan. Hindi tulad ng mga charismatic na ganyan. Sisigawan. Yan ang kanilang worship service na ginagawa. Mayroon pang iba dyan, mga iba hindi matay na. Yan ang kanilang pananambahan. Nawala naman yan sa banal na kasulatan. Kundi worship God in spirit and in truth. Sa espiritu ng katotohanan. Yan ang sa Church of Christ. Pero naging tanyag sa kanila. Pero nang huli, naliwanagan naman sila. Dahil malakas ang dating ng katotohanan doon sa Australia. Kaya sa lahat ng ito ang kwento sa pamumuno na maging sentro ang pamumuno o ang namumuno sa iglesia, kailangan malaman nila kung ano ang gagawin sa mga Kristiyanos na sila ay nananambahan. Lalo na ang pagganap ng banal na punan, kailangan ito ay mamamalagi ito. Huwag walain ito kasi talaga ito ay utos. Kaya ang pinakasentro dito ng pamumuno, kailangan sundin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sundin kung anong sinasabi na dapat natin gawin, lalo na sa pananambahan. Kaya may Lord's Supper, di ba? First day of the week, kailangan mag-observe tayo ng Lord's Supper. Iyon ang pinaka-sentro nila sa kanilang pananampalataya. Sa pangunguna ng mga elders, sabay na ang mga kapatiran. Kaya sa kalahatan, ang Churches of Christ sa Australia ay doon na sila dumulog at namalagi sila doon sa New Testament patterns o yung modelo na ginagamit at ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang panambahan at ang pamamahala, church governance. Iyon ang sa pangkalahatan na doon na sila nag-focus o binigyan na nila ng halaga, binigyan nila ng diin at itinuro talaga nila kung ano ang nangyari, ano ba ang sinasabi ng Bagong Testamento na dapat nating sundin sa ating pananambahan at sa pamamalakad sa iglesia. At ito ay naging malawakan at iba't ibang interpretasyon ang nangyari na kung paano nila isabuhay ang banal na kasulatan sa sosyedad na kung saan maraming mga issue na nangyayari. Pero focus sila sa New Testament patterns, ang pananambahan at ang pamamalakad. Kaya makikita sa kanila na ito ay sinabuhay nila ang magandang balita doon sa Australia. Kaya sabi niya, yung pagdating ng araw ng Pentecost, ito ang binigyan nila ng focus na ang panambahan at kung saan galing ito. O they were all together. Ito, the day of Pentecost ito, na mabasa sa Acts 2:1, na doon na binigay ang power at doon na itinayo ng ating Panginoon ang kanyang iglesia doon sa Jerusalem on the day of Pentecost, 33 AD. Kaya sabi niya, at nang dumating ang mga araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Kaya nagkakatipon sila at ang sinusunod nila ay iyong pattern o iyong gawain na kung saan sinasabi ng banal na kasulatan.
Kaya ang Churches of Christ ay talagang naging tanyag, burn out, o na talagang namayagpag noong 19th century doon sa Australia ito, 19th century. International movement, na ito ang malawakan na kilusan ng iba't ibang lugar, at ito ang kanilang pinagkunan ng aral, itong restoration movement, na ibalik sa dating anyo ang iglesia. Kaya may restoration movement, at naging tanyag ito doon sa Australia dahil marami ang naniniwala at ang mga kapatiran ay handang magsakripisyo upang maipahayag at maibahagi ang magandang balita sa mga tao doon sa Australia. Kaya ang pinakapuso nito ng kilusan nito ay ang iwanan ang denominasyon. Iwanan, ito ang pinakapuso niya ng restoration movement. Dahil iisa lang ang dapat ibalik. Sabi niya, iwanan nyo na ang denominationalism. Ito ay yung 43,000 na sinasabi ni Dan Blackwell, author ng Why There Are So Many Churches. Sabi niya, as of now, 43,000 denominations, man-made religion. Isa lang ang dapat ibalik. Kaya binalik nila yung dating iglesia na itinayo ng Panginoon. Kaya ang pinakapuso nito ng kilusan na ito ay iwanan nyo na yan kung ano man kayo. Kung ano ang kinakaaniban nyo na reliyon. At sundin natin ang sinasabi ng bagong tipan na ang pinakasentro at ang pinaka-prioridad o pinakauna ay nasa kay Kristo. Wala tayo kay Manalo, wala tayo kay Joseph Smith, wala tayo kay Papa Benedict, wala tayo doon, kundi sa kay Kristo tayo. Kalahin mo, 43,000 denominations. Nalilito ang tao kung saan pupunta, alin ba ang totoo. Kaya na sa atin ang pag-asa, sabi ni Pedro, 1 Peter 3:15, maghanda kayo sa pagsagot kung sino man ang magtanong sa inyo, dahil ang pag-asa ay nasa inyo. Anong pag-asa nito? Ito ang tunay na iglesia. Ito ang pag-asa nila na itinayo ng Panginoon. At ito ang kanyang ililigtas. Marami tayong sitas dyan na ipakita. Lalo na doon sa Efesos 5:23. Iligtas niya ang kanyang katawan na siyang iglesia, dahil siya ang ulo, ililigtas niya ito. Siya ang tagapagligtas. He himself will save the church, which is his body. Katawan ng Panginoon. Kaya ito ang pag-asa ng mga tao. Ang dami ng tao ngayon, 8.18 billion ang tao sa mundo. Kalahin mo yan. At ayaw ng Diyos na sila ay mawala. Dahil sa Juan 3:16, whoever believes in Him, kung sino man ang maniwala sa Kanya at mananampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At doon sa 2 Peter, chapter 3, verse 9, mapagtimpi ang Panginoon at sinabi niya sa mga tao na magsisi habang wala pa ang takdang araw. Kaya sinabi niya sa lahat na magsisi sila. Lahat yan gusto ng Panginoon. Kaya tayo din po ang kasama ng Panginoon sa pagpahayag ng kanyang magandang balita. Kaya marami ito ang nangyayari sa paligid at simple lamang ang hinahangad. Sabi niya, kinakailangan ang magkaisa. Ang hindi nagkakaisa, kailangan mayroong kalayaan. At sa lahat ng bagay ay ang pag-ibig. Ito ang nangyayari doon sa Australia. Simple na pahiwatig sa kanila.
na magkaisa at mayroon kang kalayaan kung ano ang piliin mo sa iyong sarili. Sino ba ang iyong paglilingkuran? Ang sanglibutan ba o ang Panginoon? At sa lahat ng mga bagay ay ang pag-ibig. Dahil God is love. 1 John chapter 4. Mababasa natin dyan. God is love. Kaya, the Restoration Movement na galing kay Alexander Campbell ay malaking tulong doon sa Australia. Kung kaya na mayagpag ang katotohanan na maraming tao ang tumanggap sa original na iglesia ng ating Panginoon. Iyon ang The Restoration Movement na sinimula nila doon sa Amerika. Ang nangunguna o ang Australian pioneers, ang mga nagsimula doon sa Australia na mga Churches of Christ ay nakikitaan sila ng pagkikilanlan sa isang Australian context. Siguro isa itong pahayagan din na sila ay gumagawa ng mga bagay na kung saan ang kanilang kilusan ay si Kristo lamang. Siya ang sentro. At ang mga komunidad ay maging sentro din sa lokal na mga iglesia. Doon sila maging magpanatag. Kasi yan ang hinahangad ng Australian kailangan. Ang kilusan ay Christ-centered at ang komunidad ay maging sentro din ang lokal na iglesia. Kasi diyan sa mga church sa lokal, diyan natin nalalaman ang pattern. Dahil sa Church of Christ, ginagawa natin o ginaganap natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pero kailangan Christ-centered tayo. Wala tayong ibang sentro sa pananampalataya. Si Kristo lang po. May mga iba't ibang nangyayari sa sosyedad. Mayroon mga lang parang magpahayag o magturo para maging isang magandang sumusunod sa ating Panginoon. Ito mga magagaling ito sila, dynamic, at sa iba't ibang paraan sila gumagawa ng isang pagturo sa isang maging tanyag o maging isang kamanggagawa at alam niya kung ano ang kanyang gagawin. At nakikita nila ito sa kanilang mismong bakuran. Hindi na sila naghahanap doon sa labas. Sila na mismo ang gumawa ng paraan upang ang mga lokal na mga gustong matuto o gustong maging dynamic preachers ay sila na magtuturo according to the New Testament pattern. In your own backyard, wala na, doon na sila sa kanila sarili mismo. Kaya sa sama-sama nila, nagpatuloy sila sa misyon na ibahagi ang magandang balita ng ating Panginoon na kung saan makitaan nila ng halaga para sa mga tao sa Australia. Ito ang kanilang misyon. Kaya disciple making, nagtuturo sila. Kasi may Bible school sila na kung saan hasain, turuan at sanayin ang mga manggagawa ng ating Panginoon doon sa kalupaan ng Australia. Kaya maganda pakinggan ang nangyayari. Dahil ang restoration movement doon naging tanyag at lumago, naging laganap sa kanila at tinanggap nila na may puso. Kaya itong sinasabi ng Isus, ng Panginoon Isus. Jesus said, diba? Ito sa Great Commission, di ba? Mababasa natin yan. The Great Commission na makita doon sa Mateo, Kabanata 28, magsimula po tayo sa talata 18 hanggang 20. Ito ang sinabi ng Panginoon.
Go into all the world and preach the gospel to all creation. Ito, sa 11 alagad niya ito sinabi. Dahil si Judas wala na po dito. Kaya nawala na yung mga alagad na yon. Hanggang sa dumating yung 3,000 souls who were added to the church by the Lord, namatay na rin yun. Eh, sino ngayon ang magpatuloy nito? Tayo na po ngayon ang magpatuloy. Dahil nagpapatuloy ang banal na salita ng Diyos. At hindi ito humihinto, kundi patuloy hanggang sa dumating siya. Kaya sabi niya, ituro ninyo, kung babasahin doon sa 20, ituro ninyo ang lahat ng alam niyo sa akin at ako ay sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kasama natin ang Diyos. Huwag po tayong manghimagod. Huwag po tayong maging tamad dahil siya ay kasama natin. So, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ibig sabihin, hanggang sa dumating siya. Kasi pagdating niya, yan na po ang judgment day. Yan na po ang katapusan ng sanglibutan. Kaya, gawin natin ang kanyang panukala, ang sinabi sa atin doon sa The Great Commission. Kasi tayong kanyang inaasahan, hindi siya umaasa sa 43,000 man-made religions. Wala. Tayo ang kanyang inasahan ang sa kanyang iglesia. Kaya magmahalan, walang awayan, at walang hiwalayan. Magkaisa po tayo. Dahil darating ang Panginoon that we will be accountable of what we did while we are living in this world. Kasi sagutin natin, maging panagutan natin kung ano man ang ginawa natin habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Ang Churches of Christ ay naging isa itong sa katuruan, ang ginagawa nila ito sa kanilang iba't ibang pagganap sa kanilang pamumuhay, church life. Yung Churches of Christ, ang sabi niya, ay ginaganap nila sa kanilang pananampalataya na mayroong makikita sa kanilang buhay. Nandiyan naman sa atin yan eh. Dahil tayo ang ehemplo, mayroon tayo iba't ibang mga ginagawa para makita ng iba na tayo ay namumuhay ayon sa turo ng Church of Christ. Kaya Restoration Movement, gusto nila ibalik ang totoo at magsalita kung sinasabi ng Biblia at manahimik kung hindi sinasabi ng Biblia. Kaya ito ay isa buhay natin. Characterized na gawin natin ito, ganapin sa iba't ibang mga paraan sa ating pamumuhay na isang Kristiyanos sa loob ng kanyang iglesia. At ang mga sumusunod na mga nangyayari ay makikita natin ito sa mga kultura. May culture tayo na ginagawa. Pero kailangan dito ang culture na kung saan itinuro sa atin ng ating Panginoon. May mga values, may mga malagang bagay, may katuruan. Iyan ang mga ginagawa ng mga Churches of Christ. Ginagawa natin ito, ginaganap. Hindi natin ito iniiwanan. Yung kultura na kung saan namana natin sa ating Panginoon at bigyan natin ito ng halaga. Iyan po ang gawain ng mga taga Churches of Christ. Iyon ang ginawa nila sa Australia. Kaya ito ang concern para sa Christian unity. Ito ang mga bagay na kung saan magkaisa tayo. Ito ang concern para sa pagkakaisa. Ang ating talagang ginagawa o commitment para sa evangelism at saka sa mission. Ito ang pagpalaganap. Sinabi ng Panginoon ito. Kaya kung mayroon tayong pagsunod,
gagawin natin ito. Oh, commitment ito para tayo ay magpalaganap ng magandang balita at gawin natin itong misyon para sa lahat ito. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi preach around the world, sabi na Panginoon. Gusto niya lahat ay maligtas. Kaya yan ang maging misyon ng kanyang iglesia. Ito ang pagkaisa natin sa kanyang iglesia. Oh. Bigyan natin ng diin ang kung ano ang sinasabi ng Bagong Testamento. Kung ano ang tinuturo, bigyan natin ito ng halaga. Pag-aralan natin ito at ituro natin ito sa mga tao na hindi pa nila alam kung ano ang katuruan ng mga churches of Christ. So, yan ang mga isa dyan. Bigyan ng diin o pag-aralan natin mabuti kung ano ang sinasabi ng Bagong Testamento. Ito ang doktrina ng ating Panginoon. O siya ay nandoon na sa Panginoon o sa Diyos. Diba? Nakasama na sa Diyos doon sa langit bago ang paglalang. O na ipinanganak siya sa laman. He was fully human. Tama naman. Dahil ang nanay niya si Maria, fully woman. Kaya tama yan, fully human. And he was fully God. Kaya dalawa ang nature niya. He was God and man. Ito nga ang Bible study namin noong linggo eh. Yung December 25 kung saan ipinanganak ang ating Panginoon, anong pitsa. Kaya maganda yung pag-aralan din ito dahil ayon sa napag-alaman namin ay 6 na buwan ang tanda ni Juan sa ating Panginoon ng Elias ni Maria doon sa Lucas 1:36, di ba? Ika-6 na buwan ni Elizabeth ng ilihi ang ating Panginoon kasi lumukso yung bata sa tiyan. Kaya binilang natin according to the Hebrew calendar. At sa pagbilang, siyempre ang normal na panganakan naman ay 9 na buwan at 20 araw. Normal yan sa tao. Kaya napag-alaman namin ayon sa history at sa Hebrew calendar na ipinanganak ang Panginoon ng April-May. Iyon ang napag-aralan namin kasi binilang namin yung Hebrew calendar. O kung 6 na buwan mula doon sa iyan na yan ang unang buwan nila, bibilang ka hanggang sa ika-6, Ilol ang pangalan dyan. Ilol ang buwan mula doon sa Iyar. Kaya napagkunan namin mula sa Ilol, babilang ka ng 9 na buwan, papunta naman noon pabalik, maging ang kanyang kapanganakan ay maging April-May. At nagkatugma naman doon sa mga pastor na sila ay nagbabantay ng tupa. Kung December yan, ako nakarating din sa Haipa, nung ako nagsisiman pa, ang yelo doon hanggang tuhod pagdating ng winter time, December. Kaya hindi December 25. Kaya maganda yung pinag-aralan namin nung linggo. Ipatuloy namin yan sa loob ng buwan na ito. He was fully human and he was fully God. Matthew 18:20. Sabi niya kung saan ang dalawa, tatlo, nandun ako. Sa gitna nila. Sabi niya, 1:30, ako at ang amay ay iisa. R1. Kaya ibig sabihin, nakasama siya. Hindi is one, kundi R1. Iisa, hindi isa. Kaya 3 persons in the Godhead, patunayan natin dyan. At doon sa 1:16, may spirit na ipinadala. Kaya 3 persona sa isang Godhead. Wala siyang kasalanan. Siya ay voluntaryo na kung saan iniwan niya muna ang kanyang pagka-Diyos para siya ay pupunta dito sa lupa at ganapin niya ang kanyang ministeryo o pagturo. Wala siyang binayaran na kasalanan sa kanyang kamatayan. Wala kasi sinless kasi.
at siya ay nabuhay mula sa mga patay sa resurrection body. Doon makabasa natin yan sa 1 Corinthians. At umakyat siya sa langit at siya ay babalik. Yan ang doktrina ng ating Panginoon na dapat malaman ng mga tao na ginagawa ito doon sa Australia. Na dapat ipahiwatig natin ito o ipalaganap na ganito pala ang katayuan ng ating Panginoon. Iniwan niya ang kanyang pagkadiyos at siya ay pumunta sa lupa, naging laman at siya ay nagpalaganap o nagtuturo ng magandang balita. Ito pa, simple confession of faith. Ito sa New Testament pattern ito. Simple lamang ang pagpahayag natin sa ating Panginoon. Na siya ay Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Yan ang ating dapat malaman tungkol sa ating pananampalataya. O yung pagbautismo sa mga naniniwala. Kailangan ng bautismo. Hindi na once saved, always saved. Wala yung kailangan bautismo dyan. Kasi ito ang sinasabi ng New Testament pattern. Communion o Lord's Supper, sinasabi din yan. Utos yan, kautusan. Na kailangan ganapin yan. Sa unang araw ng isang linggo ay magkatipon kayo at magputol-putol ng tinapay. Kasi iyan ang sa New Testament pattern. At ang local church autonomy, huwag kang makialam sa kongregasyon ng iba. Pwede kang tumulong, pero yung kanilang pamamalakad ay huwag mong pakialaman. Kaya autonomous o self-governing. Kaya yan ang pattern. Doon din nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi tulad sa iba na may headquarter sila. Doon sila mag-report buwan-buwan. At ang kanilang i-message galing din sa headquarters sa loob ng isang buwan. May mga pattern sila na ginagawa na human creed. Kaya ito sa New Testament pattern ito. Local autonomy. At collaborative leadership. Huwag mong suluhin naman. Ang collaborative ay mga kapatiran ito na magtulungan kayo sa loob ng iglesia. Huwag na ikaw lang palagi. Ikaw mag-preach, ikaw mag-song leader, ikaw ang player. Ang sa pattern, collaborative leadership. Nang ibig sabihin, sama-sama tayong lahat sa iglesia na mga kalalakihan, lalo sa kalalakihan. Kasi ang babae, mayroon naman silang lugar na kung saan ituro nila ang kanilang kaalaman. Nangyari din dito sa Australia. Pero nang dumating ang panahon na ang mga namumuno sa iglesia ay wala na. Inhibited na yung mga babae na magturo. Kaya kailangan dito ang mga kalalakihan. Collaborative leadership. Yan ang turo sa Biblia. Sama-sama tayo sa pag-aaral. Hatiin natin ang mga gawain sa loob ng iglesia. At diversity, iba't iba. May kalayaan ka. Kung sino ang sundin mo. Hindi ka naman pinipilit ng Panginoon. May kalayaan ka. Kung ikaw ba ay maglingkod sa mundong ito, o siya ay paglingkuran mo. Kasi kailangan iwalain mong isa. You have to abandon the other one. Just to focus to the one whom you prepared to serve. Kaya isa lang ang dapat sundin. Si Jesus, mapagmahalan, hindi tayo parang ginigipit. Nasa iyo yan eh. Kung siya ba ay yung susundin. May kalayaan ka sa pagpili. At ito ang liberty na sinatawag. Parang magkaparehas din yan. Pero yun ang sinasabi na magkaisa tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ito na lang siguro ang ibigay ko sa inyo dahil magpunta na po tayo sa question and answer. Kaya may tanong dito, why I am a member of the Church of Christ? Alam natin kasi ito ang pinagbatayan natin. The pattern o the New Testament pattern. That's why we are the members of the Church of Christ. Natanong niya dyan.
Kaya tayo ay mapalad na tayo ay nasa kanyang iglesia, na tayo ay kanyang idinagdag sa kanyang iglesia. Kaya iiwan ko sa inyo to ang mga katanungan, no? Kasi iba may nagtatanong pa niya, bakit dito ako ngayon? Siguruhin mo na ng Panginoon ay sure bull na tayo pagdating niya. Kaya dito na nagtatapos ang lesson 12. God willing, next Monday, doon na tayo pupunta sa Hong Kong and China Restoration. Malapit na pagkatapos ng Hong Kong, tatawid na tayo sa Pilipinas. Oh. Yan ang pag-aaralan natin sa sunod na linggo. Kainan na tayo, Brad, sa sunod? O sa sunod. Sa sunod na Lunes. Kasi tapos na tayo sa Australia. Kaya iyon ang mga History of the Churches of Christ in China and Hong Kong. Mula 1925 hanggang 1997. Ito po ang mga ipakita ko. Introduction niya yan. Yung 1997, Hong Kong under Chinese rule again. Kasi binigay na ng British. Kinuha na ng Chinese ang Hong Kong. Kaya naging Chinese na. Oh. At ang brief history of the church from the apostolic time to the Reformation. Kasi nakarating na sa Hong Kong ang Restoration Movement. Yan ang pagkita. Restoration Movement ni na Stone and Campbell. Kaya yan ang pag-aralan natin. Brief history of Christianity in China, Nestorians, Jesuits, and Protestants. Kaya yan ang pag-aralan natin sa sunod na Lunes, God willing. Oh. Pagkatapos nito, punta na tayo sa Pilipinas. Kasi sa sunod na Lunes, ito, pagkatapos nan, Pilipinas na tayo. Magandang pag-aaral yan. Malaman natin kung ano-ano ang nangyari dito sa Pilipinas. Yan na lang po, at kung may mga katanungan kayo, itanong natin, o kung may dagdag